So again guys, ang module po natin for today guys, ito po. Ang tawag ko dito ay preparation module. Literal, preparation module. No? Di ba? Naalala niyo po dati, di ba nung mga elementary tayo, elementary, high school, hindi ko alam kung high school meron pa eh. Basta elementary alam ko, meron tayong tinatawag na Boy Scout tsaka Girl Scout, di ba? So, ang laging motto ng mga Boy Scout and Girl Scout, dapat lagi kang handa. Di ba? So, dapat lagi kang handa. So, ni-imagine nyo ba na bata pa lang tayo, elementary pa lang tayo, alam mo yung mindset na tayo na dapat lagi tayong handa. Okay, lagi tayong handa sa buhay. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari kinabukasan, mamaya, after 30 minutes, tama ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari next year, di ba? Pero again guys, kung ano yung mangyayari next year, depende yan sa preparation or paghahandang ginagawa mo ngayon, tama ba? So marami akong nakasabay dati, kasabayan ko na wala na ngayon. Hindi na nagne-network, kumbaga wala na sa PPC, di ba? So ako naman, yes, kasabayan ko sila pero nag-prepare talaga ako, 'di ba? Na maging successful dito kay TPC. Okay? So again, depende po sa preparation na gagawin mo, yung magiging resulta mo next year, 'di ba? Kaya ituturo ko na po ito para kahit papaano, coach, ano nga po ba yung preparation na kailangan namin? Anong klaseng paghahanda ba yung kailangan namin, 'di ba? So baka po makatulong ito. Again, mababasa niyo po dito sa title, The Right Start. Di ba? The right preparation. By failing to prepare, you are preparing to fail, di ba? Parang ano yun eh, if you're failing to plan, you're planning to fail. Tama? So ganun po ito. Ayan. So anyway, my name is Coach Louie Nash. Ako po yung founder ng Luna Pro. 4 years ago, Luna Pro po, almost 1,000, 2,000 pa lang yung members. But then nag-decide kami ng asawa ko na talagang alam mo yon, nag-prepare kami na, alam mo yon, parang patay kung patay, ilalaban natin yung Luna Pro, papaputukin natin yan, habulin natin lahat ng top earner, di ba? Do-dominate natin yung top 100, mga something ganon, di ba? So, pero dun sa declaration na ginawa namin guys, sobrang daming preparation, sobrang daming game plan, sobrang daming planning talaga, 'di ba? Hindi mo pwede kasi sabihin na gusto ko yumaman pero wala kang game plan. Hindi mo pwede sabihin na magiging top earner ako pero wala ka talagang plano, wala kang strategy, wala kang system, tama? So dapat behind every declarations, behind every affirmation, meron talagang backup game plan, 'di ba? Para talaga maging successful ka. Minsan hindi po madadaan lang itong network marketing natin, hindi palagi siya madadaan ng positive lang palagi. Hindi po. Hindi 'to madadaan palagi ng lakas ng loob, kapal ng muka, hindi po ganoon, 'di ba? So ito po, syempre, ang network marketing, we are more on people business, di ba? So, kailangan talaga dito meron kang tinatawag na social approach. At the same time, meron din dapat psychological approach na tinatawag, di ba? Kasi you're dealing with people eh. And yung tao po magkakaiba talaga ng iniisip, magkakaiba ng character, magkakaiba ng ugali. Alam mo yung mga ganon, di ba? So, dapat, first and foremost, dapat ikaw, marunong ka na mag-adjust prior pa dun sa kakaharapin mo talagang giyera. Di ba? Ang term ko is giyera. Literal yan. Kasi kailangan fully equipped ka dito. Okay? So I hope ready na po tayo. Ayan guys. So anyway, okay. So prepared ka na po ba para dito? Di ba? Guys, ang module natin ay preparation ha. So syempre, ihahanda ko po kayo kung ano ba yung kailangan paghandaan natin, coach? Di ba? Bakit ba mayroong preparation module pa na ganyan? Okay? So, ang tanong ko lang, syempre, di ba, alam mo, yayaman ka kay TPC, tama? Nag-join ka para kumita, then later on, nakita mo, aba, pwede palang mabago yung buhay ko, pwede pala ako yumaman dito, pwede pala ako maging milyonaryo dito, tama? So, gagawin natin, ito yung preparation, pero ang tanong, handa ka na ba? Oo. Baka handa ka lang mag-load, ha? Baka handa ka lang mag-activate ng retailer, ha? Nako, ang babaw naman natin, ang liit naman ang tingin natin sa kumpanya, guys. Yung kumpanya natin, billion industry, guys. Billion industry and we are the number 1, di ba? Lalo po sa MLM na net, alam mo yon, load yung produkto, wala pong makakatalo kay TPC, di ba? Proven and tested proven and tested po 'yan, di ba? So again, prepared ka na po ba para dito? Number 1, prepared ka na ba? Para i-drive, di ba? Or pasukin, di ba? Or kunin yung pangarap mong kotse. Sports car, literal. Kahit hindi sports car, any kind of car, di ba? Kung gusto mo, jeep, bus, bahala ka, owner, di ba? Mga something ganon, sedan,
hatchback, di ba? Subcompact SUV, it's up to you guys. Pero ang tanong ko, handa ka na ba? So dapat ngayon pa lang po handa ka na, di ba? So bakit guys? Paano ko masabing dapat handa ka? Syempre po, one day, magugulat ka na lang one day na nandiyan yung kotse sa harap mo. Di ba? So dapat ready ka po doon. So handa ka na rin ba magkaroon ng pangarap mong house and lot? Di ba? Alam niyo pag gumataw kayo kay TPC, minsan alam niyo pag kumikita kayo ng malaki, akala mo hindi okay na ako dito sa bahay namin. Pero alam mo, mararamdaman mo na kaya pa pala na i-level up yung pangarap, 'di ba? So handa ka na bang tumira sa brand new house and lot mo? 'Di ba? Na lahat naka-aircon. Pati CR mo naka-aircon. Pati yung bahay ng aso naka-aircon, 'di ba? 'Di ba ang saya ng ganon? 'Di ba? Yung kahit umuwi ka ng lasing, nasa labas ka, kahit gumagapang ka na, kahit makatulog ka lang sa bahay ng aso mo, naka-aircon pa rin. Meron akong kilalang networker dati, si Jun Quintanar, 'di ba? Yung the legendary networker dati talaga, rip na lang sa kanya, no? So kahit yung mga aso niyo, mga naka-aircon guys, 'di ba? Grabe. Ayan. And syempre, handa ka na rin po ba na magbilang? Alam mo yung magkakalyo, yung kamay mo kakabilang, 'di ba? Kakabilang ng pera, kakabilang ng encashment mo, 'di ba? Ngayon, medyo barya-barya pa lang binibilang, mabigat, pero okay lang 'yan, guys. Again, nagsisimula yung milyon sa barya-barya, guys. So enjoy mo lang, 'di ba? Enjoy mo lang. Oo. And then syempre, ang daming pera, no? Ang daming pera, ang dami kong mabibiling isda dito. And then syempre, ayan. At syempre, travel around the world. Ano pa nangyari? Babalik ko. Wait lang. Ito pala ang pangit sa MacBook. Pag pag binak mo siya ulit, naku, sana hindi na ako magkamali. Wait lang ha. Ayan. So ayan. So ready ka na rin ba sa travel around the world? Personally, guys, ako hindi pa ako nakakalabas ng bansa. Literal yan. So, pero syempre, bago naman ako kunin ni Lord, gusto ko naman makalabas ng bansa, diba? Siguro kahit saan bansa actually. Africa, Lebanon, Wuhan, China, mga something na nakikinig natin. Siyempre guys, yung mga sikat naman, di ba? Alam mo yon na lahat naman tayo, I assume na pangarap natin, halos magkakaparehas. Car, house and lot, savings, tama, malaking savings, literal travel around the world, charity, tama ba? So, ayan. So, ito po yung preparation na gusto kong ipakita sa inyo kung bakit kailangan mong paghandaan yung TPC, di ba? For example, gusto mo nito, itong sports car, tsaka house and lot. Guys, sobrang laki ng preparation at sobrang tagal ng preparation bago makuha yan. Di ba? So kaya po ihanda natin yung network mo at syempre yung leadership mo pagdating po dito sa mga preparation na to, ha? Ayan. So before anything else, preparation is the key to success, literally. Bakit po? Bakit importante ang preparation? Alam nyo, pag nasa network marketing tayo, minsan para tayong artista, minsan para tayong teacher, di ba? Minsan para tayong mga singer, para tayong mga dancer, alam mo yon. At minsan mga impromptu pa, biglaan on the spot ng mga presentation, tama ba? Pero walang makakatalo pag prepared ang tao. Bakit? Proper preparation prevents poor performance. Literal yan. Alam mo kung never kang nag-prepare, ang chance na makapag-close deal ka at makapagpalaki ng network mo ay sobrang nipis ng chance. Literal yan. Di ba? Sobrang thin ng chance mo. Okay? Pero syempre, para lumaki yung accuracy, probability at possibility na magkaroon ka ng mga pay-ins, ng mga close deal, dapat po meron kang proper preparation na tinatawag. Okay? Ayan, Coach Louie. Scenario number 1. Scenario. Okay, for example, ano ba yung kaibahan doon sa handa, doon sa hindi naghahanda? Number 1, ito ha. Guys, number 1, sa pagluluto. Diba? Iba ang nagluluto kapag lahat ng ingredients niya prepared na, nasa harap niya na. Tama ba? O, malamang sa malamang, ang kakalabasan ng niluluto niya ay perfect or masarap. Literal yan. Kasi prepared na lahat eh. Unlike dun sa nagluluto, na alam mo yun, kunwari magigisa, ay, wala pa pala akong bawang. O, tapos yung kawali, umaapoy na umusok na, diba? Hindi nagsgrasya pa, na aksidente pa. Dahil hindi siya prepared. Tama ba? O, so anong kakalabasan? Nasunog na yung bawang. Di ba? Natuyo na yung toyo. Di ba?
nag-evaporate na yung suka, pambira yung adobo naging naging grilled. 'Di ba? Parang ang kinalabasan ng adobo dapat naging grilled na siya. Yung parang inihaw na. So iba po pag prepared ka sa pagluluto. Tama ba? Ganun po 'yan. Walang makakatalo sa luto ng handa. Okay? Pangalawa, syempre sa grocery. Oo, ang akala ng iba, pag nag-grocery ka, napaka-simple lang, guys. Pero alam niyo po ba, depende sa preparation mo kung magtatagal ka ba o mabilis ka makakaalis sa grocery. Lalo ngayong pandemic, literal yan, di ba? Pag ikaw pumunta ka lang ng grocery nung wala kang listahan, naku baka abutin ka ng kinabukasan doon, tama? Tapos chamba-chamba ka pa kung anong brand, mamimili ka pa, saang area to, hanapin mo pa, di ba? Pabalik-balik ka, paulit-ulit ka. Unlike kung prepared ka, may listahan ka, di ba ang bilis? Alam mo yung ganun? Alam mo na rin kung magkano babayaran mo, tama? Kung hindi ka prepared, walang listahan, mamaya sobra pala yung grocery mo, tama ba? Again guys, iba pag prepared, okay? Next. Siyempre sa exams guys, di ba? Hindi ako naniniwala sa stock knowledge. Di ba? Kasi ang stock knowledge, stock lang talaga yan. Hindi rin masyadong hindi rin lumalago, hindi rin, alam mo yung mga something ganon, iba pag exams, lalo nung college tayo. Lalo pag may mga, alam mo yung may mga exams talaga ng major, midterm, final, di ba? Yung mga something ganon. Iba po syempre yung nag-review. Tama? Iba yung nag-review. Ha? Malamang sa malamang po, lalo sa examination po, daig minsan ng mga masipag mag-review, mag-prepare, yung mga literal na sobrang tatalino lang na may stock knowledge. Di ba? Ganun naman po talaga eh. Okay? So, lalo po sa mga bar exam, di ba? Mga licensure examinations, mga something, iba talaga pag nakapag-prepare or nakapag-review. Okay? Next. At syempre, mas lalo po ito. Pag hindi ka prepared sa disaster or calamity, nga ka. Literal yan, di ba? So, dapat meron ka mga first aid, may mga stock ka ng canned goods, alam mo yung mga ganon. Lalo po nung nakaraan, nung nagkaroon ng lockdown sa Manila-wide, grabe talaga. So, sobrang dami na namin binili. 'Di ba? Kasi hindi namin alam bakit talagang tuluyang mag-lockdown yung Manila, 'di ba? So again, hindi na kami lumabas halos ng 1 month yung tuloy-tuloy, 'di ba? Nandun lang kami sa bahay, 'di ba? So safe kami from pandemic, from COVID. Syempre preparation po when you are starting a family. Alam niyo madali lang mag-asawa, literal 'yan. Kahit sino kung gugustuhin, ora mismo ngayon pwede siya mag-asawa. Literal po 'yan, 'di ba? Pero syempre, iba pa rin po ang responsibilidad kapag nagpapamilya. So, pinaghahandaan po yan. Okay? Dati siguro, pwede. Kasi dati magtanim ka lang, okay na eh. Tama ba? Ang sahod dati ng mga empleyado, malalaki. Di ba? Kaya talagang bumuhay ng pamilya. Oo. Tandaan niyo po dati, sa isang pamilya, kahit ang tatay lang ang nagtatrabaho, kahit 5 yung anak, kaya niyang buhayin, kaya niyang pag-aralin. Tama ba? And nowadays po, kahit nag-iisang anak mo na lang, yung nanay at tatay, parehas pang kumakayod, minsan po, hindi pa rin sapat talaga yung income. Tama ba? Bakit po? Sobrang mamahal na po ng cost of living ngayon, ha? So, dapat meron din preparation dyan, ha? Wag lang puro kayo kilig, ha? Wag lang puro kilig, di ba? Dapat after kilig, meron din pambili ng bigas, ha? Oo. So, dapat sa Valentine's, ang na natin regalo, isang sakong bigas na. Huwag ka na dun sa bulaklak na nalalanta lang, okay? Next. Kidding aside, baka nga gawin nyo yun. Bahala kayo sa buhay nyo. And then, syempre, ito po, importante rin yung preparation po sa presentation tsaka sa mga seminar. Naranasan mo na ba yung bigla kang tinawag ng upline mo? Yung, dahil halika. Ikaw mag-talk. Ikaw mag-intro. Di ba? Ikaw mag-closing. Ikaw mag-sharing. Di ba alam mo yung gano'n? Bakit ako? Hindi ako prepared. Alam mo yung mga something gano'n, yung parang nagulat ka, natakot ka, naihi ka, di ba? Kumulo yung tiyan mo, parang tumaas yung BP mo, alam mo yung gano'n, dahil hindi ka preparado. Yung tinawag ka na apply mo, ikaw mag-talk. Yung natakot ka, alam mo kung bakit ka natatakot? Takot ka kasi hindi ka nga prepared. Kumbaga, wala kang any idea kung ano yung gagawin mo pag nandun ka na, pag nagpe-present ka na, di ba? So, yun hindi mo alam kung ano lalabas sa bibig mo. Tama. Kaya po, yun yung kinakatakutan natin. And minsan, yung isang araw na hindi ka nakapag-prepare, minsan yung impact niyan, panghabang buhay siya. So, importante rin po talaga na meron tayong tinatawag na preparation, ha? At syempre guys, ganito. Ayun, yung preparation sa business. At ito po yung pinaka-crucial.
Siguro naman nag-agree kayo na itong TPC, network marketing tayo, MLM, pero guys, isang malaking negosyo to at isang magandang negosyo to, tama? Alam nyo, dahil sabi ko nga kanina, ang negosyo natin more on interacting with people, dapat talaga mas malaki po ang preparation dito. Literal yan. Kasi alam niyo po ba na ang MLM, hindi siya kagaya ng traditional. Sa traditional kasi, may pambayad ka lang sa tao, sa empleyado. Nandyan na yan. Hindi na naalis hanggat nasasahuran, nandyan yan. Gagawin yung trabaho. Tama ba? Unlike po sa network marketing, hindi po ganun. Sa network marketing, ang nangyayari, hindi mo pwedeng sabihan yung under mo, yung downline mo na, oy, downline, huwag kang aalis, dito ka lang. Hanggang tumanda tayo. Hindi. Bakit? Hindi mo naman siya sinasahuran eh. Hindi mo naman siya binabayaran eh. Tama ba? Kapag itong tao nabagot, hindi kumita, na-demotivate, na-discourage, alam mo yung ganon, na negative, na mongoloid, di ba? Anytime pwede siya mag-quit at wala kang magagawa doon. Tama ba? So the only way para makip mo yung team is dapat meron kang something na pinapagawa sa kanila for engagement. Diba? At importante rin po talaga yung preparation. Not necessarily bilang leader, preparation sa network at sa pag-handle nito. Okay? So ito po itatakil up ko. Preparation. Actually, it's not the will, guys. It's not the will, and it will never be, diba? It's not the will to win that matters. Everyone has that. It's the will to prepare to win that really matters. Totoo. Pwede mo sabihin na gusto kong maging top earner. Andali. Pwede mo sabihin na gusto ko mag-encash ng 1 million. Andali. Tama ba? Pero, yung willingness mo, di ba, para ma-achieve yun, para mag-undergo doon sa preparation, para ma-hit mo yung ganun, doon minsan nagkakatalo yung mga top earner. Di ba? Doon lang sa mga puro power lang. Tama? Andali kasing sabihin na gusto kong yumaman. Di ba? Pero alam nyo, pag sinabing gusto mong yumaman, behind those declaration or sentence, sobrang daming effort. 'Di ba? Pag sinabi mo lang gusto kong yumaman, ang daling sabihin, 'di ba? Pero alam mo, lintik talagang pagdadaanan mo para kumita ka. Minsan nga, alam nyo ba, na akala ng iba, nowadays kay TPC, ang dali na lang ma-hit yung 100,000, 500,000, 1 million, tama ba? Pero sa bawat check na pinapost, for example, 100,000, guys, sobrang daming effort. Sobrang daming puyat niyan, 'di ba? Sobrang daming negative tsaka rejection yung ininda nung nag-encash, 'di ba? Pero at least ang maganda doon, napatunayan nila na kaya nilang mag-encash ng ganon. Kumbaga, prepared sila, 'di ba? Kahit anong mangyari. Okay? So ikaw, kanino ka ba sasali? Kung ikaw yung nasa kalagayan ng prospect, kanino ka ba sasali? Doon sa nakikita mong prepared or sa parang nangangapa pa lang? Kumbaga, kung ikaw yung client, ako yung nagtotalk sa'yo, tapos ako wala akong idea kung anong pinagsabi ko, di ba? Parang alam mo yun, parang ganito lang po yan. Ay opo, ay parang kung ganyan lang. Tapos yung kasama ko naman, sobrang galing niya. Sobrang linaw niya magpaliwanag, sobrang convincing niya dahil aral niya lahat, di ba? Tatanungin kita, kanino ka sasali? Doon sa marunong mag-present o doon sa nangangapa pa lang? Di ba? Alam mo naman yan di ba? Pero syempre again, pag magnegosyo ka, huwag ka maging emotional. Doon ka, syempre, sa taong mas tingin mo makakatulong sa'yo para kumita ka rin. Tama ba? Huwag lang doon dahil, hindi kasi naawa ako sa kanya, ganyan, di ba? Hindi, huwag ka emotional, guys. Huwag ka emotional. Sa negosyo, dapat maging practical tayo. Okay? Ayan. So, Coach Louie, alam niyo ba, without preparation, ang mangyayari, kahit gaano ka kasipag, ito makinig. Kapag hindi ka handa, ito yung mangyayari sa buhay mo or sa karir mo. Makinig ka. Kapag hindi ka handa, kahit sobrang positive ka, kahit sobrang masipag ka, pasensyoso ka, resourceful, yung attitude mo okay, di ba, mapananalig ka, charm, talent, matalino ka literal, as in sobra, di ba? Without preparation, lahat ng good attitude na yan and character, di ba, or attribute mo, ay sayang. Will be in vain. Literal yan, sayang. Without preparation. Diba? Oo. Kasi kahit magaling kang kumanta, diba, pero hindi ka naman nagpe-prepare. Tama? Tatalunin ka pa rin sa singing contest ng mga naghahanda, nagpe-prepare. Tama ba? Kahit anong sipag mo, diba? Kahit anong positive mo, kung yung kumakausap sa dapat client mo ay handang-handa, di ba? Napakagaling mag-present, tatalunin ka pa rin noon sa pay-in. Literal yan. Maliwanag ba?
So dapat guys, dapat prepared ka. Hindi lang basta positive. Maliwanag ba? Okay. So Coach Louie, ano po bang preparation ang kailangan namin para effectively mapatakbo namin yung TPC business namin? So, simplihan lang natin guys. Ito naman, very realistic approach naman gagawin natin, ha? So, ito, number 1, we have the physical preparation. Guys, makinig at makinig. Number 1, we have the physical preparation. Makinig. Baka kaya hindi ka nagkakaroon ng malaking income tsaka malaking cheque dahil dito sa mga preparation na babanggitin ko. Baka hindi mo alam na wala ka pa nito. Kaya papaliwanag ko po siya. Okay? Number 1, we have the physical preparation. Pag sinabi natin physical preparation, it involves all physical activities such as ganito. Gusto mong yumaman, di ba? Willing ka na ba na mag-seminar? Physical yan. Di ba? Katawan mo yan talaga eh. Nandun ka eh. Mag-training. Yung pabalik-balik sa remittance, yung pipila ka, di ba? Yung matagal, ilang oras. Magpapadala ka sa LBC, sa cargo, tama? Sa mga airport, tama? Yung replenishment ng mga reseller kit, ng mga tangible products natin, ng mga basic cellphone, tama ba? At syempre, yung mobilization, yung takbo dito, takbo doon, umulan, ganyan, di ba? So sa physical preparation, ang unang investment natin dyan, at ang una talagang pangharap natin dyan, yung katawan natin. So dapat ready ka. That's number 1, physical preparation. Ano yun? Gusto mo yumaman? Ayaw mong lumabas ng bahay? Walang ganon. Kailangan mong lumabas. Kahit sabihin natin nag-online ka, onliner ka, kailangan mong lumabas, guys. Di ba? So that's number 1. Naintindihan po ba ako dito? Okay? Ha? Pero okay lang yan. Alam mo, sa kakahataw mo, ito, real talk tayo Sa kakahataw mo, minsan iitim ka, kukulubot yung balat mo, yung buhok mong straight, kukulot, mga something ganon, tapos parang pamamayat ka, alam mo, something ganyan, parang minsan stress ka, pero normal yun. Pinagdaanan namin lahat yan. Pinagdaanan ko yan. At ilang taon ko pinagdaanan yan. Pinagdaanan din yan ng mga may-ari. Tama ba? Pero, guys, pag nagamay mo na, napagtagumpayan mo na yung stage na ganyan, tataba ka. Karamihan ng nanonood ngayon dito, chubby, tumaba. Alam mo kung bakit? Kasi kumikita na eh. Pag kumikita ka, kain ka na ng kain. Diba? Pag kumikita ka, kahit nasa bahay ka, may income pa rin. Tapos puputi ka. Kasi makakabili ka na ng gluta, kojic, diba? Maraming kalamansi. Tama. So, ganun. Hindi ka na purita. Hindi ka na mahirap. Diba? Sa una lang, medyo magiging medyo tingin parang papangit ka. Parang tatanda ka, alam mo gano'n. Pero syempre, iba yung nagagawa ng may pera, tama? So wag kang mag-alala, hindi palaging pangit ka. Pag nagkapera ka, magiging artistahin ka rin. Maliwanag ba? Bawi na lang. Bawi ka na lang. Pag milyon-milyon na kinikita mo, magpadagdag ka ng ilong, di ba? Magpatangos ka. Kung hindi ka kontento, 2. Di ba? Ganon. O para ikaw lang yung kakaiba sa mundo, di ba? O, kung gusto mo paputi, bapera ka na, di ba? Laklakin mo, umaga gabi gawin mong lunch, dinner, breakfast yung gluta. 'Di ba? Tapos yung sa shower mo, gatas yung lumalabas. Alam mo yung mga ganon. Hindi ba? O di ka pa pintura na ipaligo mo. Joke lang. Hindi. Nag-ano lang ako, nag-exage lang ako, guys. Sa akin, guys, physical preparation. Hayaan mo lang na kumulubot yung balat mo ngayon. 'Di ba? Natagtarin ka ng tagyawat ngayon. Normal lang 'yan kasi humataw ka. 'Di ba? Normal lang 'yan. Okay? Hindi naman habang buhay ganyan ka. Pangalawa, 'di ba? Mental preparation. Itong mental preparation, guys, it involves all tech challenge, product knowledge, business know-how, coaching. Pag sinabi po kasi nating mental, ano ba yung sasaksak mo sa kukote mo, tsaka sa kukote, sa isip, sa utak ng mga under mo, mentally. Di ba? Kung ano ilalagay mo sa utak nila, input mo sa utak nila, yun din po yung panghahawakan nila habang nagnenegosyo. Tama? Kaya sa una, dapat talaga, pag nagpasali ka, turuan mo agad ng technical training, ganyan-ganyan. Kasi it involves all technical challenge eh.
Pag hindi mo naturuan ng mga technical challenge, product knowledge, mga know-hows, coaching and mentoring, di ba? Tapos naka-encounter sila ng mga objection regarding sa ganyang tech challenge, di ba? Eh di parang mental preparation, na mental na yung downline mo, di ba? Alam mo yung inatake na. Alam mo yung parang na war shock na, di ba? Kasi hindi mo tinuruan. So dapat merong mental preparation, ha? Wala pa rin makakatalo syempre doon sa nagre-review at sa nag-aaral. Maliwanag ba? Kapag minsan alam mo yung downline mo, mukhang tulala, tapos parang kinakausap yung sarili, ayan yan, sa mental preparation, na-stress na yan, kakasagot ng mga retailer, kakapa-refund, di ba? Alam mo yung mga something, dami ng help, di ba? Kasi turuan mo kung paano mag-technical, technical solutions provider. Maliwanag ba? Ayan, and syempre, next, emotional preparation. Dahil nga iba't ibang tao ang nagiging downline mo, iba't ibang tao ang kinakausap natin, 'di ba? Iba't ibang tao nagiging kaibigan natin. Marami ring iba't ibang tao nagiging katampuhan or kaaway natin minsan, pero lagi mong tatandaan na hindi tayo naghahanap ng away, naghahanap tayo ng pera. Naghahanap tayo ng income. So dapat wala kang tayong makipag-away lalo sa mga client. So sa emotional preparation, to lessen, 'di ba? To lessen yung mga ganyang nga tampo, away, yung high blood, maganon, di ba? Dapat, sa emotional, turuan mo yung mga downline natin na mag-handle ng objection. Turuan mo sa kanila, sabi mo sa kanila na yung rejection normal. Normal yung rejection. Kaya ka lang naman nare-reject kasi nag-i-invite ka. Kung di ka naman nag-i-invite, hindi ka naman marireject. Ano kaya, yung di ka na nga nag-i-invite, nare-reject ka pa? Wow ha, ano ka, alien? Tama? So, yung differences, emotional struggle, sabihin mo na sa mga downline mo, alam mo downline, may times na darating na maiisip mo na magki-quit ka na. Sabihin mo sa kanya, alam mo, ilang beses na yung dumaan sa akin. Pero pag dumating sa point na parang feeling mo magki-quit ka na, bala ka, mag-quit ka kung gusto mo. Hindi, kidi-answer lang. Pag gusto mo na mag-quit, downline, normal lang yan. Part yan ng preparation. Di ba? So, normal yan. Diba? Kasi sabihin mo kahit pag nag-quit ka naman di ba may struggle pa rin? Di ba pag nag-quit ka naman, di ba may problema ka pa rin sa tao? Pag nag-quit ka, di ba problema mo pa rin pera? Sabihin mo, at least dito, yes, sabihin natin na may problema tayo at gusto natin mag-quit, pero alam natin na yayaman tayo. Tama ba? Gano'n na lang, downline, So, gano'n. Siyempre, emotional preparation sa uncertainty, na baka naman hindi talaga ako yayaman dito, baka sila-sila lang, di ba? Alam mo kung yan iniisip mo, naku, baka hindi para sa akin to. Kung yan din iniisip namin, hindi sana walang TPC. Walang mga top earners sa TPC, walang mga malalaking grupo sa TPC. Tama ba? Uncertain to guys, pero yung system natin kasi definite, talagang program na papayamanin ka. Tama? Sa uncertainty kasi ang kalaban mo lang dyan, isip mo tsaka utak mo. Tama ba? So dapat wag kang magpapatalo sa isip mo tsaka sa utak mo. Yung downfall, yung burnout, ito yung pinaka nakakatakot dito, yung burnout. Pag na-burnout ka kasi, yung parang nasunog ka na, yung literal na, ayaw ko na mag-network. Ganon. So maraming factor kung bakit may nabe-burnout, di ba? Pero most of the time, nabe-burnout ang tao, nasusunog ang tao sa networking kapag hindi na siya kumikita. Alam mo yung ganon? Kapag hindi na siya kumikita. Ngayon, ano ba yung solusyon? Pag yung tao mo nabe-burnout na, mga upline, ipakita lang natin na nandyan kayo para sa kanila. Kasi minsan, alam mo yung mga taong, yung mga those people na they are about to quit, parang feeling alone feeling alone, para mag-isa na lang sila, di ba? All you have to do is, parang mag-reach out ka na. Reach out mo, ano ang problema? Baka magawan pa natin paraan. Baka meron pa tayong, baka may maitulong ako as your upline, di ba? Alam mo, minsan kasi mga tao hindi naman talaga puro financial yung kailangan. Minsan, lang, yung may nakikinig lang sa kanila, okay na yun. Di ba? Yung parang nararamdaman lang nila na, parang, hindi ako nag-iisa pala, normal pala itong pinagdadaanan ko. Di ba? Yung parang meron silang nako-compare na, okay, namura ako ng client ko, napahiya, pinagtawanan ako, gusto ko na mag-quit. Sinabi mo, ano ka ba, mas malala pa nga nangyari sa amin dyan. Di ba, team? Ganyan, di ba, ganyan. Ay, ganun pala, normal pala yun. Di ba? Mga something ganun. Alam nyo, guys, hindi masama na mag-reach out minsan sa mga downline natin. Okay lang yun, guys. Okay lang naman yun. Okay? Pero again, guys, hindi lahat ng tao is magkakapareho. Hindi lahat ng tao makakasundo mo. Hindi lahat ng downline mo
magiging kasundo mo, literal yan, di ba? Meron, pero guys, again, iba pa rin talaga kapag nagre-reach out tayo para sa kanila. Okay? Ayan, and then syempre, spiritual preparation, guys. Hindi po ako pastor, ha? So, hindi naman po ako masyadong religious. Pero masyado lang po ako spiritual na tao. Okay? So, sa spiritual preparation, di ba? Ito yung list actually na iniisip natin, pero actually ito yung pinaka-major talaga, pinakamalaki na dapat talaga hindi natin i-taken for granted. Sa spiritual preparation, number 1 guys, dahil nga minsan, ang kalaban natin dito, sarili natin, dapat meron kang self-reflection. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin yan. Self-reflection, di ba? Know your purpose, yung mga something ganon, bakit ko ba ginagawa to, para saan, di ba? Okay? Your vision, your mission, yung role mo, yung goal mo, tsaka yung calling mo. Alam mo mga something ganon? Kasi pag maliwanag sa'yo, yung mission, yung vision, tsaka yung goal mo, alam mo, hindi ka basta bibigay dito eh. Kahit bagyuhin ka, ulanin ka ng bala, ulanin ka ng ano, alam mo yon, di ba? Hindi ka, kahit masunog yung balat mo, kakabilad, kaka-pliers, hindi ka agad bibigay dito. Di ba? Kasi alam mo yung vision mo, alam mo yung goal mo eh. Again, clarity is power. Clarity is power. Okay? Ayan. And then, syempre, ayan. Next. Ano ba yung kailangan natin i-consider, coach, before nating gawin yung business? Ito yung preparation stage natin, guys. Ha? So, makinig po kayo. Natututo po ba kayo? Natututo kayo? Di ba? Kung natututo kayo, share nyo. Habang iinom lang muna ako ng tubig. Share nyo muna kung natututo kayo. Okay. Grabe oh. Grabe, shout out sa 785 viewers natin. Shout out. Feeling ko nandito yung next na President's Night sa 785 na to. Ha? Shout out. Shout out team. Shout out. Iinom lang ako. Share muna natin. Yung wala nang load, magpa-load muna. Ha? So ayun na nga, tapos na po pala akong uminom. Grabe no? Ang sarap pala uminom ng mait na tubig. So anyway guys, ano nga ba yung mga bagay na kailangan i-consider natin bago natin gawin ang negosyo? Kumbaga, doon tayo sa connotation ng, doon tayo sa konteksto ng preparation stage. Ano ba talaga yung kailangan nating i-consider? Ha? So yeah, makinig po tayo. Number 1, syempre, time, guys. Syempre, pero gusto mong maging handa, tama? At gusto mong maghanda, tama ba? So, kailangan i-consider mo yung time. Literal yan, okay? Sa time, syempre, limited time, limited movement. Totoo yan, tama ba? So, limited time, limited movement. Mamaya, i-ano kayo, ni-elaborate ko po yan. Pangalawa, na kailangan i-consider natin, ha? Syempre, yung resources. Syempre, according dun sa means mo. Okay? Syempre guys, alam mo yung minsan kahit gusto natin mag-all out, di ba? Humataw ng bonggang-bongga, puntahan yung mga downline natin sa USA, Canada, Saudi Arabia, di ba? China. Kaya lang yung resources mo limited eh. So you have to act accordingly dun sa resources na meron ka. Next, your specification. One at a time, bit by bit dapat. Di ba? Hindi lahat gusto mo nang yakapin. Tapos hindi mo kinaya, edi ikaw yung unang nalaglag. Alam mo yung butike? Di ba yung parang gusto niya yakapin yung buong pader? Tama ba? Guys, nagpe-prepare pa lang tayo. Maliwanag ba? Kung ano muna yung kayang hawakan natin, kayang i-contain ng utak natin, dun muna tayo. Maliwanag ba? So, sabi ko nga kaya bit by bit, sa paunti-unti, papalakihin natin para mas na-appreciate mo yung journey. Maliwanag ba? Kasi alam mo yung journey na malayo, di ba kahit gaano kalayo yung journey, di ba? One step lang yan. Di ba? Bawat hakbang. Hindi mo na mamalaya, nandun ka na sa destination mo. Tama ba? Hindi ka pwedeng starting point, talon, pak. Di ba? Ang dami mo na skip. So, enjoy mo lang bawat journey. Next. Siyempre yung procedure. Step-by-step action plan or scheme. Ayan po kasi yung mag-sustain
dun sa grupo natin, tsaka dun sa negosyo natin, sa network na binibuild natin, tsaka sa check-in natin, syempre ha. Yung mga procedures, tsaka yung game plan kung tawagin. So mamaya, huwag kayong mag-alala guys, ituturo ko yan kung paano yan. Ayan. So syempre, importante po yung execution ha. Sa execution po guys, ganito, kumbaga ito yung hataw eh. Pag humahataw ka, diyan mo makikita yung trial and error. Trial and error. Okay? Ite-test natin, kumbaga testing the water kung ito ba gumagana or hindi. Ngayon, ikaw mismo sa kakahataw mo, makikita mo yung mga bagay na umuubra sa'yo, gumagana sa'yo at yung mga hindi. Di ba? Yung mga approach na nagpa-income sa'yo, yung mga approach na alam mo yun, na-reject ka or pinagtawanan ka. Maliwanag ba? So, hindi masama yun. Hindi masama yun, guys. Trial and error. Lahat tayo kailangan yan, trial and error. And syempre, wag mo kakalimutan yung statistics. Okay? Paano yun? Yung stats mo, kumbaga. Dapat minsan, in 1 month time, meron kang graph. Diba? May graph ka. Kunwari, in 1 month time, ang nakausap mo, 20. Ang hindi sumali, 21. Negative ka pa ng isa. Yung isa ikaw kasi nag-quit ka na. Hindi dapat ganun, guys. Kumbaga in 1 month time, 'di ba? 20 yung kinausap mo, sumali kalahati hindi. Tama? So meron ka ng pagbabasihan, bakit ka hindi sumali yung 10? So i-recall mo lang ano bang sinabi ko, anong ginawa ko dito, ano yung hindi ko nagawa. Tama ba? Tapos pag alam mo na yung stats mo dahil dun sa graph, guys, makikita mo kung ano yung kailangan i-improve, kung ano yung kailangan baguhin, at kung ano kailangan ipagpatuloy dahil gumagana. Maliwanag? So ganun dapat. Hindi lang basta, alam mo yung strike anywhere. Dapat, syempre guys, maging ano rin naman tayo. Kahit pa paano, mag-base din tayo dun sa statistic na meron tayo. Diba? Kasi yun na yun eh. Numbers don't lie. Ayun na stats mo eh. Dun ka mag-base. Tama ba? O, alam niyo sa mga survey, di ba? Sa mga survey na ginagawa ng government, marami yan. Hindi lang 1 at 10, di ba? Minsan, 10,000 na 1,000 survey nila. Tapos dun sila kumukuha ng stats. Okay? Para talaga meron silang pagbasihan kung ano yung next na move. Maliwanag ba? So, dapat ganun din po sa atin. Okay? Ayun. I hope meron kayo natututunan. Ha? Alam niyo, sa totoo lang, sobrang saya nito kung personal. Alam mo kung talagang sa training room. Grabe talaga, dami kong sulat dito eh. Pero ayan yun na, bawi tayo. Bawi na lang tayo, ha? Okay. Pero I hope naman meron pa rin kayo natututunan, ha? Ayan. So, share pa rin natin, guys. Share pa rin natin. Okay. The most important part of preparation is the reason why you're doing it. Totoo naman, nagpe-prepare ka. Isa lang naman tanong, bakit? Para saan ka ba naghahanda? Para kanino? Tama ba? Kung baka alam mo yung sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? Yung alam mo something ganon, di ba? Parang ganito dito yun. Bakit ako maghahanda? At para kanino? At bakit ko ito gagawin? Tama ba? So ito po siya. So syempre, number 1, nagpe-prepare ka kasi meron kang desired result. Meron kang goal. Meron kang malaking goal na gusto mong ma-achieve. Tama? So kaya ka meron preparation na sa totoo lang, kung wala kang preparation, ba't naglo-look forward to ka dun sa resulta? Nakakita ka na ba ng babae na inaasikaso yung kasal niya pero hindi pa naman siya ikakasal? Di ba hindi? Ikaw, magpe-prepare ka lang ng kasal kung ikakasal ka na. Same goes with our result. Magpe-prepare ka kasi alam mo na yung result nandyan mag-a-arrive. Tama? Okay, iba, kaya hindi na nag-a-arrive yung result kasi hindi nga nagpe-prepare. Okay? Ayan, so Coach Louie, alam niyo po ba there will be a series of self-improvement, self-study, self-reflection, sobrang dami niyan. So parang feeling mo mag-isa ka na. Pag mag-isa ka na, alam mo yun, yung parang gusto mo na mag-quit, that's the perfect time para mag-reflect. Wala masama pag nag-reflect ka. Yung parang papahinga ka konti, alam mo yung ganon, tagay-tagay, di ba? Pamasahe, alam mo ganon. O kaya, punta ka ng malayo, mag-road trip ka, di ba? Bisitahin mo yung magulang mo, mga kapatid mo, bisitahin mo yung mga kaibigan mo, mga something ganon, di ba? So, yung self-reflection, kasi hindi natin masabi na baka nung binisita mo yung mama mo, tapos nakita mo na may sakit siya,
gusto niyang may dinadaing siya, may gusto siyang kunin sa buhay, 'di ba? Bago siya, may mga ganon. Tapos baka yun yung maging goal mo sa buhay, 'di ba? Baka ikaw hindi ka satisfied sa sarili mo, na okay lang na hindi ako kumita ng malaki, 'di ba? Pero nung makita mo yung magulang mo, mga kapatid mo na masyado naghihirap at kailangan ng tulong, baka sila yung maging motivation mo. Nai-gets niyo po ako, 'di ba? So ganun. So maraming series of self-reflection 'yan. Shortcomings, downfall. Ayan, maraming downfall to, guys. Literal. Be prepared sa mga downfall. Be prepared sa mga downfall. Ito mga downfall na to, literal yan na minsan, ang bagsak mo lagapak. Lagapak, literal. Sobrang sakit minsan ang scene. Pero, alam mo, every time na madadapa ka, ang importante dyan, yung tumatayo ka. Walang kinalaman, wala akong pakialam kung ilang beses ka nadadapa. Kahit gumulong-gulong ka pa. Kahit masubsob ka pa sa burak or putik. Wala akong pakialam doon. Di ba? Normal yan sa buhay eh. Yung talagang tatadtarin ka ng problema. Ang titingnan namin palagi sa'yo, yung bumabangon ka. Yung pinaglalaban mo pa rin, yung pangarap mo. Tama? Yun lang yung titingnan namin. Wala kaming pakialam sa mga downfall, literal yan. Kaya wag mo masyadong dibdibin yung downfall. Di ba? Again, sabi ko nga, pag ikaw nahulog ka sa pinakamalalim, wala ka na ibang pupuntahan, di ba, kundi pag-angat, kundi pagtaas. Kaya wag mo masyadong dibdibin yan. Siyempre, mastery and major ups and downs, yan. Before you can have your goals achieved and sustained. Literal po ito. When we started Luna Pro, wala naman kaming taong gumagalaw that time eh. Sobrang walang tao. Literal, guys. And yung Luna Pro, prior sa Luna Pro, guys, almost nag-exist na ako kay TPC ng 4 years eh. Nagkaroon ako mga tao, pero nawala rin sila. Di ba? So, ako yung may pinakamalaking dahilan para mag-quit. You know why? Kasi 4 years na ako. Wala pa akong kahit anong success story, wala pa akong kahit anong achievement. Di ba? Sa buhay ko. So, maraming times na gusto ko na mag-quit. Di ba? Pero, ngayon na-realize ko na yung 4 years ko pala na yun. Yun yung naging preparation stage ko. And it took me 4 years, guys, para mag-mature. Di ba? Para mahanap, para ma-realize ko kung ano yung mga dapat kong gawin sa grupo na meron ako. Tama ba? Kaya kung ikaw 1 month ka pa lang na tinatagdad ang problema, 1 month, 2 months, 1 year, tapos gusto mo na mag-give up, lagi ko lang naman sasabihin sa'yo, edi mag-give up ka. Edi mag-quit ka. Alam mo, pag nag-quit ka, makinig kayo pag yung downline mo nag-quit, pag sinabing downline mo mag-quit siya, edi mag-quit ka. Alam mo bakit? Yes, malulungkot kami. Malulungkot kami ng 1 day, 1 week, di ba? Pero alam mo, life must go on. Di ba? O pag nag-quit ka, hahanap ulit kami ng tao. Ganun lang siya kasimple. Tama? Pangarap mo pinag-uusapan dito, hindi ka dapat maapektuhan ng pag-quit ng iba. Maliwanag ba? Ano kung sumali siya dun sa kabila? Di ba? Maliwanag? Ano kung nagpa-auto siya dun sa bagong kumpanya? Alam mo yung mga ganun? Ano naman, problema niya yun. Ang problemahin mo, ikaw. Yung nandito yung grupo mo, maliwanag, yun po yung problemahin mo. Okay? And syempre, don't believe in luck. Ay, swerte ako ngayon. I don't believe in luck, guys. Believe in the power of preparation. Iba pag prepared. Tama ba? Kasi pag swerte ako, yung naka-activate ako ng isa, di masaya ka na pag sinuswerte ka lang. Pero pag prepared ka, at nagbe-base ka sa statistic na ginagawa mo, di ba? Pag nakapag-activate ka ng 5 ngayon, dahil prepared ka at aral mo yung statistic mo, kinabukasan, kaya mo ulit mag-5 na activation. Next week, kaya mo mag-10. Bakit? Prepared ka eh. Nagbe-base ka, nagre-rely ka dun sa stats na meron ka. Maliwanag ba? At dun sa game plan na ginagawa mo or tinatahak mo. Tama? So dun dapat, guys. And syempre, of course, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Sabi ko nga, pag nag-network ka, guys, isipin mo na bawat araw, kunwari ngayong araw, ito na yung last day ko sa mundo. Diba? Tatanungin ko po kayo, kung kayo ba, kung sabihin ko sa ito na last day mo sa mundo, anong gagawin mo? Mag-iiyak ka lang ba? Magkukulong ka sa kwarto? Diba? Tatalon ka na ba sa ilog? Diba? Alam mo something ganun. Kung ito yung last day mo, at bibigyan ka ng chance para this last day, ito na yung magiging do or die para matupad mo yung pangarap mo. Tatanungin kita, hatawin mo ba ngayong araw?
hatawin mo ngayong araw. Kunwari, para sa anak mo, para sa magulang mo, para sa asawa mo, hatawin mo ba? Kung ako, yes, hatawin ko. Last day ko na to eh. Tama ba? Kung last day ko na to, kung araw-araw feeling mo last day mo, hatawin mo siya. Hindi ka papayag na wala kang may papamanang maganda sa pamilya mo, sa magulang mo, 'di ba? Sa asawa mo. Maliwanag ba? Again guys, walang makakatalo sa preparation. Okay? And then syempre, do prepare but always have faith. Yes guys, may preparation pero dapat may pananalig. Hindi lang yung lagi kang handa. Hindi ka naman naniniwala dun. Naghanda ka, nag-prepared ka na ng presentation. Ayun, prepared ka, handa ka. Pero hindi ka naman naniniwala na kapag nag-present ka, makakapagpasali ka. Useless din. Tama ba? So wala ding kwenta. So dapat, ang kapartner talaga ng preparation, yung faith. Alam mo yung gano'n, yung pananalig, dapat meron gano'n. Ha? Huwag lang puro handa. Ano, birthday? Birthday, handaan lang. Dapat, guys, may pananalig din. Okay? Ayan. And then, syempre, Coach Louie. Okay, preparation tips number 1. Ito na preparation tips number 1, guys, ha. Siguro hanggang 7 lang to, then after nito, tapos na po tayo. Sana naman po meron kayo natututunan, di ba? Marami tong series na ginagawa ko, pero ito muna yung pang dry run natin. Tingnan natin kung ano magiging approach nito. Preparation tips number 1. Number 1. Know your goal. Goal to, tama ba? Ano ba to? Wait lang, hindi ko mabasa. Saglit lang. Ako sa MacBook. Basta know your goal. Ayan. Hindi ko alam kung anong next di ko makita. So, know your goal. Guys, ganito, pag-usapang goal, ha? Ayan. Meron po tayong tinatawag na, ayan, short-term goals. Maliwanag ba? Okay. Meron tinatawag na short-term goals. Yung pangmabilisan. Di ba? Yung talagang kayang-kayang ma-achieve agad. Meron namang middle-term goals. Maliwanag ba? At meron din syempre yung long-term goals. Ang tanong, kailangan ba alam ko lahat ng short, middle, tsaka long-term goals ko? Ang sagot, yes. No skipping to that. Even sabihin mo sa akin na gusto mong maging President's Knight, diba, after ilang years, dadaan ka sa short-term tsaka middle-term. Hindi pwedeng long-term lahat yung ano natin. Short-term, for example, kasi ang short-term tsaka middle-term, ingredients yan or part yan ng long-term goal mo eh. O kunwari, gusto mo maging top earner in the near future. Di ba? Part ng short-term goal mo, kunwari short-term, yung mga makabisado mo perfectly yung SOP presentation, yung mga technical trainings, mga something, yung mga basic trainings, yan dapat yung mga short-term goals natin. Di ba? Mga ganyan. More on about business yan dapat. Yung middle-term goals, yan naman yung mga reinvest. Di ba? Yung mga relevant goals natin. Dahil doon sa short-term goals na na-achieve natin. Kunwari, sa short-term goals, umaling ka na mag-talk, mag-present, di ba nakapagpasali ka na. Ang ma-achieve ngayon yung mga middle goals. Kunwari, nakapagpapayin ka na, nakakabili ka ng laptop for presentation. Nakakabili ka na ng projector for presentation. Alam mo, something ganon. Nakakabili ka na ng nakakabili ka na ng mga high-tech na cellphone for presentation, di ba? So, ayun, medyo mahina yung signal ko. Ayan. Dahil nagawa mo yung short-term or na-achieve yung short-term goals mo, kaya dinala ka niya sa middle-term goals. And siyempre, kapag ikaw meron ka ng, for example, ayan, sa middle-term goal, meron ka ng laptop na presentable, ikaw nakabili ka na ng pang-outfit mo, pang-attire mo na pang very talaga presentable ka na, negosyante ka ng tingnan, di ba? Na kumikita ka na tingnan. So, unti-unti yung long-term goals mo, unti-unti, hindi mo namamalaya na-achieve mo na siya. So, hindi mo pwedeng skip yung short-term, middle-term, para sa long-term lang. Maliwanag ba? And behind every declaration, dapat merong game plan. Maliwanag ba? So, no skipping to that. No skipping to that, guys. Okay? Okay. Sana nagigets natin po ito. And syempre, Coach Louie. And ang payo ko lang, guys, ang reminder ko lang, stick to your goals. Stick to your goals. Maliwanag ba? Huwag kang papayag na hindi mo makukuha yung goals mo. Huwag kang papayag. And syempre, whatever it takes, you have to achieve it. Diba? Kailangan makuha mo yan, whatever it takes, diba? O hindi lang ubra diyan yung I will do my best, diba? What if your best is not good enough, diba? Dapat
whatever it takes, kailangan ma-achieve mo yan. Maliwanag ba? Di ba? Parang do or die, patay kung patay. Di ba? Na ganon, guys. Stick to your goals. And if, for example, ang goal mo makabili ng kotse, tapos next year di ka nakabili ng kotse, ay ayoko na ng kotse, motor na lang. Ano yun? Imbes na mag-level up pa, downgrade ka. Hindi dapat ganun, guys. Huwag kang pumayag na hindi mo makukuha yung kotse. Huwag kang papayag na hindi mo mai-hit yung 1 million mo. Huwag kang papayag na hindi ka magiging mobile stockist. Huwag kang papayag na hindi ka magiging city stockist. Maliwanag ba? Dapat yung goal mo, hindi mo yan sinusukuan. Okay? Ayan. Next. And then, syempre, tips number 2. Ayan. Preparation tips number 2 po ito, ha? Check your time capacity. Ito ang sinasabi ko kanina na ano yung kailangan natin i-consider. Di ba kailangan natin i-consider talaga, guys? Yung time na meron tayo, yung time availability natin. Yung capable tayo sa mga oras na to, ha? Wait lang, guys. Nawala ang aking live. Check ko lang kung anong mali. Okay. Wait lang po. Check nyo muna yung katabi nyo tsaka yung likod nyo kung may tao, ha? Ayan. Ay, may tao. Okay. Balik. Okay na sila nga ba ito? Ay, nawala siya. Ito na, bumalik na ulit yung live ko. Ito kasi guys, nakabase ako dito sa cellphone, ha? So talaga siya na-check ko rin. So shoutout pa rin guys sa 750 na viewers natin. Shoutout sa inyo, mabuhay kayong lahat. Di ba? Ayan. So, we have the preparation tips number 2. Pangalawa na po tayo. Hanggang 7 lang to, if I know. So, number 2 is you have to check your time capacity. Yung capability ng oras mo. Di ba? Yung availability. Bakit, coach? Bakit ano? Kasi guys, ganito lang naman yan eh. Tingnan mo ha. Siyempre, nag-aanda ka, nagkakaroon ka ng preparation. Di ba may preparation stage ka? So, number 1, ikaw, sabihin mo na sa sarili mo kung ano yung kakayahan ng time mo. Ano ba, coach? Maging part-timer ka ba? O full-timer ka ba? Alam mo mas something ganun? Kasi pag sinabi mo sa akin part-timer, o kunwari, may downline ka, gusto ko lang po part-timer dahil may work ako. Tanongin mo na, o ilang oras ang kaya mong i-spend dito, daily or weekly? O kunwari, siguro, upline, kaya ko lang 1 hour every day. Sige, 1 hour, i-maximize natin yan. In 1 hour, mag-training tayo, i-mentor kita, mag-posting ka, mga something ganun. Tama? Ganun. Bakit? Alam mo yung limitasyon ng oras niya. So dapat you have to maximize your time. Kung full-timer ka naman, full-timer ka. Kung anong ginagawa mo na nag-work ka, dapat ganun yung gagawin natin dito. Maliwanag ba? Kung nag-work ka dati, gumigising ka ng alas 5 at pumapasok ka ng alas 8, dapat dito, alas 8, start na rin tayo ng hataw. Ha? Ganun dapat, guys. Ganun dapat. Next. Luli timer. Ano ba tong luli timer na to? Ha? Pag sinabing luli, kasi maraming mga downline na luli. Alam mo yung luli timer? Yung mga luli, yan yung mga lulubog lilitaw. Yung trip-trip lang yung humataw. Sakit sa ulo niyan, sa totoo lang, yung mga luli timer. Yung pag may pay-in lang, bigla lang lalabas. Pay-in downline, nandiyan siya. Pero pag wala rin siya. Yung mga luli timer, ha? Bahala ko sa buhay niyo, luli. Mga lulubog lilitaw. Alam mo yung Christmas light, on and off. Mga ganon. Yung mga luli timer, utang na loob, guys. Mag-decide ka kung part-timer o full-timer ka. Hindi, coach, luli lang talaga gusto ko eh. Alam mo, pag luli timer ka, yung income mo, luli rin yan. Lulubog lilitaw. Lalaki liliit. Meron wala. Alam mo mga ganon? Kasi luli ka eh. Ha? Ayan, next. And then, syempre, ito yung pinakamalala, pinaka-worst. Yung no timer. Ito. Dito sa mga no timer na to. Dito sa mga no timer na to. Minsan nakakainis. Kasi walang time. Pero ang lakas magreklamo niyan. Yan yung mga naghahanap ng income, pero wala namang ginagawa. Hindi nga umaten ng training. Hindi umaten ng presentation. Hindi nag-i-invite. Hindi nagpo-post. Alam mo yung mga something. Lahat hindi. Ang ginagawa lang nila, maghanap ng income tsaka magreklamo. Di ba? May mga no timer. You know what, guys, sa network marketing, time is equivalent to money. Time is equivalent to money. Pag wala kang time dito, wala kang pera. That's for real, guys. 100%.
Okay? So you have to maximize your time. Kahit anong piliin mo dyan, part-timer, full-timer, luli-timer, no timer. Paano kayo ma-maximize ng no timer yung time nila? No time naman sila, di ba? Alam mo sa mga no timer, para ma-maximize mo yung time mo kung no timer ka. Para ma-maximize yung time ng no timer, mag-quit ka. Quit. Talagang maximize yan, mag-quit ka. And syempre, guys, strictly follow your schedule. Maliwanag ba? Follow mo naman, gumawa ka pa ng schedule. Monday, 6 p.m. after work, magpa-flyers ako. Monday, 6 p.m. after work, umuwi ka na lang kasi umulan. Ay, ayaw ka na maulan, coach. Hindi ko na gagawin. Guys, you have to follow your schedule. Kasi alam mo, kung ikaw, nag-work ka, di ba? Strictly, you have to follow your schedule din. Ngayon, nagnegosyo ka, ikaw pa yung unang susuway sa ginawa mong schedule. Guys, may mali dyan. May mali sa mindset na ganyan. Ayusin mo yung buhay mo. Paano mo maayos yung yung buhay mo? Sundin mo yung schedule mo. Labo eh. Malabo. Ayan, next. So we have the preparation tips number 3. Are you learning, guys? Natututo po ba kayo? May natututunan kayo? Di ba? Alam mo, hindi naman kailangan lahat matutunan mo. May makuha ka lang dito na tingin mo makakatulong sa'yo, masaya na ako, sa totoo lang. Hindi lahat kailangang i-memorize mo. May makuha ka lang dito na makakatulong sa'yo, okay na ako doon. Maliwanag? Preparation tips number 3. Equip yourself. Equip. Magbaluti ka, di ba? I-armor mo yung buong katawan mo. Paano mo i-equip yung sarili mo, coach? Number 1, you have to memorize and internalize your presentation and script. Siyempre, di ba, magpe-present ka. Di ba nagpe-prepare tayo? Sa presentation po, importante yung preparation. Di ba? Paano ka magiging prepared pag nagpe-present ka? Malamang guys, gawin mo, kunin mo yung brochure, hingin mo yung mga PowerPoint presentation ng mga uplines, di ba? Tapos ikaw, i-memorize mo, kabisaduhin mo, panoorin mo mga video kung paano binabagsak. Tapos internalize mo, yung tipong kahit wala na yan, kahit di mo nakikita yung yung PowerPoint, nakapagsalita ka dahil na-internalize mo na-absorb mo na lahat, di ba? Yung mga script, kung anong sasabihin, yung mga banat, mga punchline, dapat guys, di ba? That's one way para ma-equip mo yung sarili mo. Maliwanag ba? Pangalawa, you have to record, ito importante to. Pag nagpa-practice ka, i-record mo sa cellphone mo. Yes, nagpa-practice ka pa lang yan, i-record mo para ma-check mo, mapanood mo yung sarili mo, yung overall performance mo. Kung meron ka bang dapat baguhin, na gesture, na awkward na gesture, di ba? Yung mga redundancy, yung mga something ganon. Para na-check mo rin talaga. Okay? Kasi mamaya hindi mo napapanood sarili mo, di ba? Mabira, sobrang na pala, sobrang hukot ka na, nakaganon ka na, sobrang bagsak na ng balikat mo, tapos sobrang kilay mo, lagpas na dito sa noo mo, di ba? Tapos yung ngiti mo pala, hindi ngiting-ngiting aso, yung mga something gano'n. Makikita mo naman yan eh, di ba? Makikita mo naman yan. Pag na-record mo, tapos pinapanood mo yung sarili mo, dapat pala baguhin ko yung gano'n. Maliwanag ba? So, importante yun. Okay, yung makeup mo pala, pang Halloween, di ba? Mga something gano'n. Hindi pala bagay pag ganito yung makeup ko. I-record mo, tapos panoorin mo. Maliwanag ba? Ganun siya. That's part of your equipping yourself and preparation. And also guys, make your whiteboard outline sequencing or blockings. Guys, ganito kasi siya. As presenter, as your mentor, mas maganda kapag nagpe-present ka using whiteboard marker na meron kang outline. May blockings kumbaga. Yung hindi, nagsulat ka dito, dito. Di ba pag ni-review ng mga client, saan na nga yung one dito? Ano na nga to? Anong part na nga to? Ano ganyan? Di ba? Nalilito sila. Di ba? Tapos wala ka pang numbering. Wala ka pang bullets na nilalagay. Alam mo yung mga ganon? So dapat ikaw, pag-aralan mo maigi, yung blocking sa whiteboard, yung sequencing, yung outline, maliwanag, para tuloy-tuloy ka rin. Para ikaw din, hindi ka rin nalilito. Pati ikaw nalito sa presentation mo na, nasaan na nga ba yung sinulat kong ganon? Di ba? Okay? And then, syempre guys, yan, stick to your outline in format. Kaya ka nga gumawa ng outline tsaka format dahil yun yung susundin mo, yun yung kakabisaduhin mo. Tapos kung nasa harap ka, kung
ano nang pinagsasabi mo sa buhay mo, kunento mo yung kailan ka nagka-boyfriend, kailan ka nanganak, hindi dapat muna gano'n na. I-stick muna tayo dun sa outline format, dun sa business format natin. Maliwanag ba? And syempre, I guess, you have also to be reminded that you're the frame. Every time you are talking, you're presenting, you are the frame and you are not the subject. Ibig sabihin, guys, ganito. Huwag mo masyado i-highlight yung sarili mo. Yes, sometimes importante po 'yun. Pero kung ang trabaho mo mag-present ng for example, mag-training kagaya ng ginagawa ko, 'di ba? Yung training kasi it's not about me. It's not about me, 'di ba? Yung presentation for example, depende kung ang format or outline mo is nandoon na 'yon. Yes, okay 'yon. Pero dapat ang first and foremost is dapat nakasentro sa negosyo yung presentation natin. Tandaan mo na bilang speaker or presenter, ikaw yung frame at yung subject yung negosyo. Maliwanag ba? Ang highlight, ang nabibigyan ng emphasis dapat, syempre yung negosyo. Kasi yun nga yung pinunta mo dyan kaya ka nag-present para i-inform yung negosyong meron ka. Maliwanag ba? Yun po siya. Okay? And then, syempre, preparation tips number 4. Medyo malapit na tayo matapos. Huwag kayong mag-alala. Okay. Number 4, guys, you have to prepare. You have to prepare your stocks. Yes. Dapat meron kayo stocks. Importante po ito, ha. Sobrang importante nito, guys. You have to prepare your stocks. Okay? Anong stocks? Siyempre, number 1, yung reseller kits. Liwanag ba? Oo, yung binibili sa main office, dapat marami kayong stocks noon. Kaya kung kayo po, kumita, nag-encash ng malaki-laki, nag-encash ka 100,000, mag-stock ka na marami reseller kit, mga worth 10,000, 20,000, di ba? Para hindi ka namang problema at nauubusan. Pangalawa, yung dealer kits. Kung kayang bumili ng mga codes na ng 2998 na madami, di ba? Mga SGP kung kaya mo, kaya na ng budget mo, mag-stock ka na rin. Para kung may mga on the spot, mga impromptu guys, kayang-kaya mo pa rin siyang mabigyan ng kits, di ba? Oh, yun yung maganda. Next. Siyempre yung basic cellphone. Kung gumagawa kayo ng mga packages ng 999 reseller package, o kung kailangan mo ng stock ng basic cellphone, ayan, yung paikot mo guys, invest ka rin dyan sa mga basic cellphone, ha? O, para alam mo yun, kasi mabilis ibenta yung 999 package di ba yung may kasamang cellphone. So, dapat lagi ka rin merong stocks niyan, ha? And then, syempre load wallet, guys. Bakit, coach? Malamang load kayo yung product natin. Uy, loading, ha. So, dapat hindi ka naubusan ng load wallet. Maliwanag ba? Mag-buffer ka. Kahit starting 10,000, 5,000, yun yung paikot mo. Kung medyo yayamanin ka na, mga 50,000 to 100,000, di ba? Mga ganon, ha? Para hindi na-delay yung mga retailer mo tsaka mga dealer mo din. Ha? Kasi pag delayed yung retailer, delayed yung customer na bumibili, delayed din yung income mo sa Unilevel, ha? So, sayang. Okay? And then, syempre, guys, stocks is cash. Literal. Your stocks is equivalent to cash. Pag nakikita mo yung stocks mo, ibig sabihin marami kang pera. Ang dami kong pera. Ang dami kong stocks. Tama ba? Yes, bakit? Alam nyo guys, every time namin nabibili isang 999 package, pera yon. Pero bukod sa pera, dumoble na yung pera mo. Kasi yung puhunan mo, nandun, plus yung benta mo nung na-dispose mo siya, doble na yun. So kung meron kang stocks dyan na nakikita, na parang 100 cellphone, consider mo na siya as 200 cellphone. Yun yung halaga, yung worth nun. O baka times 3 pa. Maliwanag ba? Ganun siya. Kasi stocks is cash. Okay? Next. Always have a buffer. Yun nga po, mag-buffer ka ng load wallet para hindi na didelay yung mga retailer mo tsaka yung mga dealer mo. Ha, kung kaya po, mas malaki, mas maganda. Next, reinvest and re-roll. Nga sinasabi ko kanina, na pag kumita ng malaki, bili ng stocks. Pag kumita ng malaki, buffer ng load wallet. Pag kumita ng malaki, rehead. Tama? Alam mo mga something ganon? Ha? Para syempre, pag reinvest, re-roll, ibig sabihin niyan, palaki ng palaki yung pera mo. Kasi palaki ng palaki yung stocks mo. Maliwanag ba? So, importante po yan sa pag-nenegosyo. Ha? Wag lang yung puro pag nag-encash ngayon, bukas bili ng ganito, encash ngayon, bukas bili ng kung ano-ano, di ba? Wag ganun, guys. Dapat ka rin, dapat practical ka rin na negosyante. Okay?
Ayan, and syempre, preparation tips number 5. Number 5 na po tayo. Number 5, guys, be professional and presentable. Okay? Syempre, may stocks ka, di ba? Nag-present ka, dapat be professional. And lalo pag nagpe-present ka. Number 1, dress to impress. Lalo pa sa mga hataw sa field, yung kumakausap pa rin. Di ba? Dress to impress. Bakit? Sabi mo kasi kikita tayo ng milyon-milyon dito. Tapos naka-jersey ka. Tapos nakapambahay ka. Tapos naka-chinelas ka. Chinelas mo ang kapal, Rambo. Rambo, yung iba-iba yung kulay. Hindi, coach, wala akong Rambo. Ano yung sandugo, mga ganon, tribo, mga ganon. Wag ganon, guys. Kahit ang chinelas mo pa ay habayanas, guys. Again, pag nasa negosyo, alam mo yun, dress to impress, dress to kill tayo, guys. Diba? Oo, para mas maging convincing siya. Ha? Alam mo, kahit di ka pa naman kumikita ng malaki, pero grabe, di ba tayo mga Pinoy, mga, alam mo yan, very visual yan, tsaka judgmental sa look, outside look, di ba? Oo. So, dress to impress. Okay? Mas malaki yung chance na makapagpasali ka kapag napakagaling mong manamit. Pangalawa, speak confidently. Pag nagpe-present ka, lalo kung mga organic, yung hindi pa talaga member, wag kang speak confidently. Yung parang professor, alam mo yung ganon? Yung parang lahat ng sinasabi mo, tama. Yung kahit mali ang iniisip ng tao, tama. Kasi number 1, wala pa naman silang alam. Di ba? Totoo lang naman po. Kaya dapat speak confidently. Kasi malalaman nila, mahalata nila pag ikaw mismo medyo ano ka, nagdadalawang isip ka dun sa sinasabi mo. Maliwanag, dapat speak confidently. Hindi naman nila alam eh. Di ba? Kung sabi mo, ano po, pag one left, one right po, pag nag-pairing yan, bibigyan po namin kayo ng ventilador na standard. Syempre, tao, hindi naman talaga nila alam na ventilador yung gagawin mong pairing, di ba? Pero maniniwala yun kasi hindi naman talaga nila alam. Pero guys, huwag mong sabihin na gano'n na. Baka naman sabihin mo talaga yan. Hindi guys, what I'm trying to say guys is ganito. Huwag kang matakot magkamali. Di ba? Hindi naman nila alam na nagkamali ka. So you have to speak confidently. Maliwanag. Next. Siyempre, handle objection proactively. Pag may nagtanong sa'yo guys, huwag na mo, inaway mo na. Ano gusto mo? Magpatayin tayo dito? Legit ang company namin. Legit di ba sa maraming kayo napayaman? Mga ganyan. Huwag ganon, ha? Mag-ano ka. Kaya mo i-handle yung objection ng proactively, ng professionally. Alam mo yung ganon? Di ba? Yung parang chill lang. Yung parang keep lang. Yung light ka lang, di ba? Alam mo ganon, may mga proper handling of objection eh, ha? Huwag kang mga away. Again, naghahanap tayo ng kasosyo, hindi ng kaaway, maliwanag. Okay? And syempre, dapat always be excited. Lalo pag, alam mo, pag nagtotalk tayo, nagpe-present tayo ng negosyo, kasi pinipresent mo, magpapayaman ng tao, magbibigay ng pangarap sa kanila, di ba? Matutulungan mo sila, dapat excited ka. Hindi pag nagpe-present ka, para ikaw pa yung unang nagdududa. Hello po, magpe-present po kami ng TPC po. At parang tingin ko po, parang yayaman po tayo dito. Parang ganun po yung nararamdaman kong, parang ganun na nga po. Ano kaya yun? Kakaparang mo na punta na sa parang Marikina. Guys, dapat always be excited. Yun talaga, grabe talaga. Yung alam mo yun, wala ka pang pinapresent, sa excitement level mo pa lang, yung tao, ano nangyari dito? Di ba isipin nila, mukhang maganda nga ito kasi nababaliw na tong speaker. Di ba? Mga something ganon, ha? And syempre, talk positively and sincerely. Okay? Alam mo, pag presenter ka, number 1, dapat yung mga negative problema sa buhay, political, mga something ganyan, showbiz, alam mo yung mga talaga nakakainis na issue, dapat hindi mo na sinasabi sa presentation yon, ha? Oo, yung talaga mong problema yung tao, yung magagalit sila, high blood sila, wag na ganon. Dapat positive lang palagi, ha? Tsaka, iano mo na sincerely ka, ha? Yung titingin ka sa tao, eye to eye contact, maliwanag ba? Ganon. Okay, ha? Siyempre, number 6 na tayo. Naiihina ako, pero sige, kakayanin to. Na-training ko yung pantog ko. Okay. Preparation number 6 tayo. Ma'am is the most crucial. Ma'am is the most crucial. Ano po ba yung ma'am? Pag sinabi nating ma'am, ito ay widely used na term sa network marketing and MLM
Ma'am is meeting after meeting. Meeting after meeting, after ng presentation, after ng seminar, dapat meron kayong ma'am. Meeting after meeting. Doon sa mga prospective clients nyo na in-invite, ha? O kayong pinuntahan yung client. Don't forget the ABC rule. Pag sinabi natin ABC rule, wag mo kakalimutan na yung may mga resulta, mag-share ng resulta nila, ng mga achievements nila, ng mga nabili nila, ng mga check nila. Importante po yun. Plus factor po yun para mapa-join sila. Don't forget the ABC rule. Tapos ipapa-meet mo sila sa mga top leader. Kung nandiyan yung may-ari sa may-ari, di ba, papicturean mo sila. Para hindi pa man sila member, parang nabibilong na sila. Na-feel nila na belong na sila. Meron ng sense of belongingness, kumbaga. Don't forget the ABC rule. That's number 1. Pangalawa, sa ma'am po ito ha. Sa meeting after meeting po ito. Pangalawa, show that game plan. Show the game plan and computations. Guys, ganito. People love numbers. Literal po 'yan. Ako sa negosyo pakitaan mo ako ng computations at kung magkano kikitain, 'di ba? Guys, sino ba naman yung ayaw makita kung magkano kikitain niya? Pakita mo ito yung computation. Pag nag 7 heads ka, ito yung ganyan. Ito yung kakalabasan, ganyan. Pag ito na invite mo, ganyan. Tapos ito yung kikitain mo. Diba? Kaya ka nga nagdinegosyo para kumita. Pero kung pinapakita mo na income, guys, malaking factor yun para sa akin. Diba? Tapos ito, paano natin makuha yung computation sa ganyan, yung kitang ganyan? Ito yung game plan, ganyan. Ito yung invite mo, ganyan. Diba? Oo. Baka dun mo ma-close deal yung client mo. Sa pinakita mong game plan tsaka computations, maliwanag. Ganon. Kasi numbers don't lie eh. Diba? Next. Yes means yes. No means I need more details. Pag nag-yes po ang client mo, regardless kung ano inavail niya 1 head, 2 heads, 3 heads, 7 heads, SGP, yes means yes, guys. Huwag ka na mag-inarte. Kahit nag-1 head na silver yan, dahil sabi niya, ito lang muna gusto ko. Yes, encode na agad. Lagi mong tatandaan, na-hook mo na siya. Dahil member na siya, pwede ka na mag-feed, pwede mo siyang kausapin, i-training para mag-upgrade sa SGP, multiple heads. Diba? Huwag mo na, yes, 1 head ka. Huwag ka na muna mag-1 head. Na tinatanggap ko lang kasi dito SGP. Huwag ganun guys, 'di ba? Eh di paano kung sumali yun sa iba na nagtatanggap ng tas leader pala, tas nag-upgrade pala, 'di ba? We can never tell. Yes means yes, guys. So, huwag ka na mag-inarte. Paano pag nag-no? No means I need more details. Pag nag-no, tanungin mo bakit po ba no? Ano po bang gumugulo sa utak nyo? Ano po bang gumugulo sa bunbunan nyo? At titingnan po natin kung ano ang magagawa natin, 'di ba? Mga ganun. Alam nyo, in every yes, may nakita sila. In every no, may hindi sila nakikita, kaya nag-no sila. Yun yung ipapakita natin. Maliwanag? Okay. Siyempre, ma'am is your advantage. Bakit advantage mo ang ma'am or yung meeting after meeting? Kasi guys, that's the only time na pwede nyo pagtulungan, magkakasama yung iilang client. Di ba? Kunwari, may prospect ang dalawa. Na yung mga apply mo tsaka yung grupo mo. Di ba? Sa dami na nag-share, advantage mo, pinagtutulungan nyo di ba? Para ma-close deal talaga. Okay? So, dapat meron kayong culture na ganyan. And syempre, close the deal now or never. Sabi nga, it's now or never. Huwag kang papayag na aalis yung client na hindi mo siya naka-close deal. By hook or by crook, guys, dapat maano mo talaga siya. Maliwanag ba? Kahit 1 head, guys, pwede na yan. Okay? Basta huwag ka lang papayag na makawala siya nang hindi siya dealer. Maliwanag? Kasi sayang. Kasi kung hindi mo nga na-close deal ng kaharap, mas mahihirapan kapag hindi mo na yung kaharap. Okay? And then, syempre, may natututunan ba kayo? Meron? Meron po? Ay, naku, sana meron. Kasi kung hindi na tayo magte-training ulit. May natututunan po. Oh. And then, syempre, guys, preparation tips number 7. Preparation tips number 7, guys. Start the after sales. Alam mo yung after sales? Yung parang customer service na tinatawag. Importante po ito, guys. Minsan actually, dito sa after sales, nagkakatalo kung yung pinasali mo ba ay tutuloy ng tuloy-tuloy ng pamatagalan or hindi. Depende sa after sales na ipapakita mo. Paano yung after sales na kailangan natin gawin pag may mga bagong sali? Number 1, welcome and make them special. Kung kunwari, isang team kayo, bawat may sasali, patayuin nyo sa gitna, palakpakan nyo, 1 load, 2 load, 3 load, 1 million load. Di ba mga something ganun? Para ma-feel nila special sila. Di ba na welcome sila sa team, ha? O isang malaking big impact yon sa bagong sali. Di ba? Kumbaga maliit sa inyo yung isang palakpak pero sa bagong sali,
na nakikita nyo, na-appreciate nyo yung pagsali niya. Guys, malaking bagay yon. Pangalawa, teach the basics, di ba? After mo ma-welcome, mapaawa-awo, di ba? Tuturuan nyo na ng basics, ha? How to load, how to, ganyan, mga something gano'n. Yung basics na alam mo talagang kailangan niya. Okay? Ha? Para na, alam mo yan, syempre, dapat meron tinatawag na engagement. I-engage mo na sila. Paano ma-engage yung tao? Hindi guys, kunwari ba, pag umuwi yan, na-encode mo na, magbigay kayo ng assignment o kayo ng task. Ha? O kunwari, okay lang ba bukas, magkita tayo, maglista ka ng 100 na prospective clients mo. Tapos tuturuan kita kung paano natin yan matatap, 'di ba? Or kakausapin or may invite, mga ganon, ha? So para pagdating nila, hindi nila agad makakalimutan yung feeling ng excitement, yung feeling ng bagong sali sila, 'di ba? Pag nasa bahay sila, isipin pa rin nila yung negosyo. Alam mo yung mga something ganun. Okay? And show to them that you're show them that you are reliable and responsible, ha? Pakita mo guys na bilang upline na nagpasali bilang leader na pwede siyang dumepende sa'yo, na reliable kang upline, na i-guide mo siya dahil responsableng upline ka. Maliwanag ba? Yan lang naman guys eh. Alam mo, make them feel na they belong, special, na part sila ng team. Yun pa lang, sobrang laking factor na nun. Di ba? And then syempre guys, ayan. And my last tip. Yan. Alam mo yan, ito kagandaan, di ba? Kanina, kwentuhan pala tayo, pero ngayon patapos na tayo. This is my last tip, guys. And I hope meron kayong takeaways dito. My last tip. Don't forget to congratulate your team and yourself. Small achievements, big achievements, di ba? Don't forget na, kunwari may downline mo, may napasali, congrats mo. Di ba? Malaking bagay na yun. Through online, offline, through chat, di ba? Through text, through calls, sobrang laking impact niyan. Kunwari, bagong sali sa'yo, pag uwi yun, naka-activate siya ng isang retailer, congrats mo, di ba? Grabe, ang galing mo, congrats, nako, start na yan, di ba? Ang galing mo. Mga something ganon, di ba? Congratulations, di ba? Malaking bagay niya para sa kanila. And sometimes, paano ba yung pinakamagandang way para ma-congratulate natin yung team na properly? Yan, small celebration is bigger than you think it is. Parang ganito siya. May achievement yung isa, may achievement ka, celebrate kayo. Nakapag-activate ng isa yung isang downline mo, nakapag-activate ng isang retailer, kain kayong fishbowl, kain kayong kwek-kwek. Diba nakapag-close din ng 1 dealer, 1 silver, 1 head yung yung isang downline mo, di ba? Kayo? Kain kayo ng mami, ng lugaw, di ba? Treat mo siya. Alam mo yung mga something ganon, di ba? So small celebrations is bigger than you think it is. Sobrang laki ng impact niyan, guys. No? Sometimes hindi naman talaga pinag-uusapan kung anong kinakain nyo. Pero alam mo yung nafe-feel mo na nandiyan yung upline mo nakasupport sa'yo. Tapos, di ba, proud sa'yo. Guys, sobrang laking bagay nun. Okay? And syempre, never ever stop learning. Ha? Yan. Part yan, guys, na pagko-congratulate sa sarili. Yes, nagawa ko makakapag-talk. Diba? Doon naman ako sa next presentation. So, never ever stop learning and training. And syempre, mentoring means leverage. So, pag nag-mentor ka na, ibig sabihin, guys, marami ka ng leaders, kumikita ka na ng malaki. So, this one way na talaga mag-give back doon sa mga tao mo. Na syempre, habang lumalaki organization mo, minsan hindi mo na lahat mabababaan, hindi mo na makakausap, hindi mo na ma-meet personally lahat-lahat. Pero pag may mini-mentoran kayo mga top leaders, top heads, di ba? Mentoring means leveraging. So, kumbaga, yung vision mo na, yung principles mo na, yung ginagawa nila, nagdo-duplicate ka na. And syempre, pag mayroon ng duplicate, kahit di ka na gumagalaw, kumikita ka ng malaki. Nagigets nyo po ako? Ayun, buti naman. Nagigets nyo ako, ha? So, syempre, teamwork makes the dream work. Ha? Wala pa rin makakatalo sa teamwork, guys. Okay? Been there, done that, di ba? The best pag may teamwork. Okay? Siyempre, tapos na ako. So, thank you so much, Telepreneur. Thank you, TPC, sa mga board directors natin. Thank you sa lahat ng staff. Maraming salamat po. Thank you po sa mga dear coaches ko na nakinig. Maraming salamat po sa mga top leader po under ng Luna Pro. Thank you so much po. And thank you po Lord for the gift of abundance. Di ba? Thank you. Through TPC, pinagpala niyo po kami.
Ayun. And muli po, my name is Coach Louie Nash. So, ako po yung founder ng Luna Pro, di ba? So, medyo hindi na, basta, sobrang laki na ng Luna Pro, guys. Sobrang laki na talaga. Tapos sobrang marami na rin malalaking team under ng Luna Pro. So, sobrang nakakatuwa po talaga. And then, syempre, sa mga top leaders under my team, under my umbrella, so tuloy lang natin, di ba? Sobrang kayo yung mga buhay na patotoo na hindi tayo nagkamali, na hindi kami nagkamali ng asawa ko na in-invite namin kayo. Hindi kami nagkamali ng asawa ko na nagtiwala kayo sa amin. At ayan, nakita niyo yung bunga ng pagtitiwala niyo na maraming kumikita under ng Luna Pro, guys. So, ayan yung matagal namin pinagpipray. Maraming salamat. And syempre, pinagpipray ko rin po na yung ibang team, tsaka yung mga bagong sali, yung hindi pa kumikita, yung mga wala pang team, pinagpipray ko and dinedeclare ko na rin na magkakaroon ka rin ng team, magiging milyonaryo ka rin, matutupad mo rin lahat ng pangarap mo. So, yan yung pinagpipray ko palagi pag matutulog na ako tuwing gabi. So, ayun po guys. So again, it's my privilege, it's my honor, it's my pleasure to train, to teach, to mentor, di ba? Dito po sa Telepreneur, sa lahat ng dealers ng TPC. Ayan. So, maraming salamat po, guys. Huwag po tayong mag-give up agad. Huwag tayong mag-quit. Dahil pag nag-quit tayo, wala naman naghihintay. Pangit pa rin yung naghihintay. Pero pag nagtuloy-tuloy tayo, may magandang future na naghihintay po sa atin lahat. Okay? So, tapos na po ako. Lagi niyo po tatandaan na sa TPC po, matira ang mayaman at mayaman po ang natitira. So, ayan po. Tapos na po ang aking training. Salamat po sa lahat. To God be the glory. Maraming salamat po.